Alam nyo ba na kapag pinaghalo yung aloe vera gel at yung ating ginger na binabad sa maligamgam na tubig, ay nakakabuo tayo o nakakagawa tayo ng isang malakas na pesticide, fungicide na organic at natural po para sa ating organic farming. At kumuha lamang tayo ng luya, fresh luya mas maganda kung mayroon tayong sariling tanim, at gatgayatin po natin o chapchapin po natin sa kaya po natin na hanggang pinakamanipis po na gayat. Ang luya ay napakarami pong natural compound na pinakayon ayaw po ng insekto. Isa na po dito yung pagiging maanghang niya po masyado. So hindi po talaga nakakasurvive yung mga insekto, lalo na po yung may mga malalambot pong katawan o skeleton. Mabilis pong mapuksa po nitong luya. At isa pa dito yung kanyang matapang na amoy na talagang ayaw na ayaw ng mga insekto. Kahit naman talaga yung tao kapag nakakaamoy po ng matapang na pagkakatimpla ng luya ay masakit po talaga sa ilong. Kahit po yung mga guyam, yung mga aphids po, kahit ano pong insekto na mga kahit lumilipad po yan, kapag dumidikit po yan siya sa luya, hindi po nila gustong gusto yung amoy po ng luya dahil sa napakatapang. Kaya kapag yung ating mga tanim na may-maintain nating ma-sprayhan po na mayroon pong kasamang luya, siya po ay nagsisilbing insect repellent. So ibig sabihin po nun ay nakakabugaw po siya ng mga pesting lumalapit sa ating mga tanim. At bukod po sa ating mga nabanggit, marami pa pong compound yung luya na talagang pinakayaw-ayaw po ng mga peste sa ating gulay. Kung ating po itong aaralin o magtatanong po tayo sa mga specialist pagdating po sa ating mga agrikultura. At isa pa dito guys, ang pinakamaganda pa sa paggamit ng luya, siya po ay organic o hindi po siya harmful doon sa ating mga halaman. Unlike po doon sa mga chemical na may mga saktong sukat, ang luya po ay hindi po nakakasama po sa ating mga tanim na gulay. Next naman guys, yung ating aloe vera, ganun din po yung ating gawin, chap-chapin po natin sa kaya po natin hanggang sa pinakamanipis, o kung kaya po natin i-extract yung gel, mas maganda. Itong aloe vera, ito yung nakapila dun sa mga halaman na talagang ginagamit na natural insecticide. At kahit po magtanong pa po kayo sa agriculture o sa mga nagtuturo ng organic, aloe vera po ay nakasama po talaga sa pinakamatatapang at mas kagamit-gamit pagdating po sa mga insekto. Bukod po doon sa pagiging matapang niya pong compound para po sa mga insekto, lagi po sinasabi ng mga agriculturist na ang aloe vera po ay poisonous po o nakakalason po para po sa mga insekto. At isa pa po dito, ang malaking benepisyo niya po yung pagiging malapot niya kapag hinalo natin sa tubig, na kung saan kapag in-spray po natin sa ating mga tanim na halaman ay talagang kumakapit at dumidikit po yung aloe vera na talaga pong pag nakapitan yung insekto ay hindi po basta-basta natatanggal sa kanilang katawan. At after nga nating ma-chop-chop guys yung ating mga gamitin, yung luya at aloe vera, ay ilalagay na po natin sila sa kanya-kanya pong lalagyan na kung saan yun po yung ating gagamitin para po sila ay ibabad. At matapos natin i-chop-chop yung ating pong mga ginamit ay ibababad na po natin sa tubig. So yung aloe vera po ay binabad lamang po natin yan sa malamig lamang po na tubig. Yung normal lang pong tubig yung ginamit natin para babaran ng up to 12 hours po yan to 24 hours. And then po yung luya po, kapag binababad po natin yan, wag po sa purong malamig na tubig. So gawin po natin maligamgam. Pag maligamgam po yung tubig, mas lalo pong na-extract ng tubig yung mga sustansya o yung mga kailangan po natin sa ating ginagawang natural pesticide, yung mga compound galing po sa luya. Kasi kung gagamit po kayo ng tubig na malamig, okay din po yan, pero mas maganda kung gagamitin nyo po yung malamig na tubig ay ibabad nyo po siya ng 24 hours to 48 hours. Pero kapag maligamgam po yung ating tubig, kahit 12 hours lamang po yan, pwede na po nating gamitin kasi mabilis niya pong ma-extract yung kailangan po natin doon sa luya. At after guys ng 12 hours nating pagbabad ay gagamitin ko na po siya kaagad ngayong hapon dito sa ating mga tanim na gulay para makapag-spray na po tayo. At yung luya guys, bago po natin siya salain, haluin po muna natin para hindi po nakaimbak sa baba yung kailangan po natin sa luya bago po natin ibuhos sa ating salaan. At yung ginawa po natin yan guys ay ipaghalo-halo lamang po natin yung katas po ng luya o yung pinagbabaran ng luya at pinagbabaran po ng aloe vera. So sa paraan po na yan guys, napakatapang po ng ating nagagawa, kaya ingat lamang po tayo. Kapag after po natin gumamit at mag-spray po nito, maghugas po tayo ng kamay kung nababasa po nun. O kapag natatalsikan po tayo yung ating katawan, maligo po tayo dahil subok ko na po guys, makati po siya masado sa katawan. Isa rin po yun sa senyales na talaga maganda po yung ating nagagawa, matapang po talaga yung ating produkto. At dito sa ating ginawang DIY guys na pang insekto o pang fungicide, ay wag na po tayo maggamit pa nung magdagdag pa ng mga dishwashing liquid. So baka maging harmful pa po siya sa ating mga tanim na gulay. Yun po yung kinaganda na aloe vera at luya lamang po yung ating na-mix at matapang na po yung naging resulta
at saka po hindi po siya harmful dahil pure organic po yan. And then nilalagay po lang natin sa ating maliit na pang spray, and then yan po ready to go na po tayo, mag-i-spray na po tayo ng ating tanim. At yung oras naman guys kung kailan tayo nag-i-spray ay pwede po yan early in the morning bago po sumakit yung sinag ng araw para po hindi maging delikado po sa ating tanim, o pwede rin pong in the afternoon. Pero ako guys, nag-i-spray po ako, kalimitan ko pong ginagawa at yun po talaga yung aking malimit o maintain ko pong ginagawa sa pag-i-spray. Ako po nag-i-spray sa oras po ng 4:30 to 5 onwards, kasi yun po yung hapon na meron pa po siyang liwanag pero hindi na po masakit yung araw. Dahil yung hinahabol po natin doon guys na matuyo po yung ating in-spray, na hindi po siya mahugasan ng hamog pagdating po ng gabi. Dapat po doon bago pumasok po yung, o bago po magkaroon ng hamog, ay natuyo na po yung ating in-spray para kumapit na po sa dahon yung kanya pong mga compound at nasipsip na rin po ng mga force nung dahon yung ating na-spray. Isa pa po dito guys na talagang napakalaga na bakit hapon po tayo nag-spray, dahil sa gabi po talaga umaatake yung mga pesteng sumisira po ng ating tanim. Then kapag hapon po tayo nag-spray na ando po yung tapang ng ating mga ginawang pang insecticide hanggang magdamag po yun. At kung ilang beses po ito ginagawa sa isang linggo, so ako po guys ay gumagawa po ako nito ng 3 to 4 times a week. So wala po, hindi po tayo natatakot dyan na baka po magkaroon po ng harmful sa ating halaman. So hindi po kayo matakot dyan guys, huwag po kayo matakot. Dahil yung ating pong ginagawa po na yan ay pure organic at wala pong harmful sa ating mga tanim na gulay. At kung interesado ka guys sa mga ganitong topic, pwede na po tayo mag-subscribe kung maaari, at marami pa po tayong idea ang isi-share.